Pag-asa sa gitna ng pagluluksa. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, ay mabubuhay. 1:11-25. Mga kapatid, isang mapagpalang gabi, araw sa ating lahat. Alam nating hindi madali ang araw na ito. Mabigat ang ating puso. May lungkot, pangungulila, at may mga tanong na tila walang kasagutan. Ngunit sa gitna ng ating pagdadalamhati, may isang bagay na hindi nagbabago, ang katapatan ng Diyos. Ang kanyang salita ang nagsisilbing ilaw natin sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay. Mga kapatid, may 3 punto lamang po tayo sa araw nito. Naiintindihan ng Diyos ang ating lungkot. Sa kwento ni Lazaro sa 1:11, alam ni Jesus na kaya niyang buhayin o kanyang bubuhayin si Lazaro. Ngunit nang makita niya ang pag-iyak ni Maria at Marta, siya man ay umiyak. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi malayo sa ating sakit. Nakikisalo siya sa ating mga luha. Isipin ninyo ang isang batang nadapa at nasugatan. Maaring maliit lang ang kanyang sugat, ngunit sa bata, napakalaki nito. Ano ang ginagawa ng mabuting magulang? Hindi niya sinasabing, wala lang yan. Sa halip, nilalapitan niya at pinupunasan ang sugat ng bata. At niyayakap niya ito. Ganito ang Diyos sa atin, mga kapatid. Kapag nasasaktan tayo, hindi niya minamaliit ang ating damdamin. Lumalapit siya at nagsasabing, nasaktan ka at kasama mo ko. Kung ikaw ay umiiyak ngayon, huwag mong pigilan ang iyong sarili. Ibigay mo sa Diyos ang iyong sakit. Sabihin mo sa Kanya ang iyong mga tanong. At kung wala ka nang masabi, sapat na ang simpleng panalangin. Panginoon, tulungan mo ako. Mga kapatid, 2 punto. May pag-asa sa gitna ng kamatayan. Sinabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang kamatayan ay hindi ang wakas para sa mga sumasampalataya. Isipin ninyo ang isang barkong papalayo sa dalampasigan. Habang ito'y unti-unting nawawala sa ating paningin, sa atin tila'y isang paglisan. Ngunit sa kabilang pampang, may mga taong naghihintay at nagsasabing, narito na siya. Sa atin, maaaring pamamaalam, ngunit sa presensya ng Diyos, ito ay ang pagdating. Maring hindi nito agad nawawala ang sakit or lungkot na nadarama natin. Ngunit nagbibigay ito ng kapayapaan na ang ating mahal sa buhay na nagtitiwala sa Diyos ay nasa ligtas na kalagayan. At mga kapatid, habang tayo ay nabubuhay pa, tiyakin natin na ang relasyon sa Diyos ay maganda. Ang pag-asang ito ay para sa sumasampalataya at nagtitiwala kay Kristo. 3 punto, mga kapatid, may halaga ang bawat buhay. Ang bawat buhay ay mahalaga sa Diyos. Isipin ninyo ang isang aklat, may simula, may wakas. May mga kabanata na masaya, may mga kabanata din na puno ng pagsubok. Kapag natapos ang aklat, hindi natin sinusukat ang halaga nito sa kapal ng pahina, kundi sa kwentong iniwan nito sa ating puso. Ganito rin sa buhay, kapatid. Hindi ito nasusukat sa haba ng taon, kundi sa pagmamahal, kabutihan, at impluwensyang iniwan sa iba. Habang inaalala natin ang ating mahal sa buhay, ipagpatuloy natin ang mabubuting aral na iniwan niya. Kung siya'y mapagmahal, maging mapagmahal din tayo. Kung siya ay mapagbigay, maging magbigay din tayo. Kung siya ay may pananampalataya, palalimin din natin, kapatid, ang ating pananampalataya. At sa atin na patuloy pang nabubuhay, gawin nating makabuluhan ang bawat araw.
Huwag nating ipagpaliban ang pagpapatawad. Huwag nating ipagpaliban ang pagmamahal. At huwag nating ipagpaliban ang paglapit sa Diyos. Mga kapatid, masakit ang pamamaalam, ngunit hindi tayo nag-iisa. May Diyos na nakikisalo sa ating luha. May pag-asa tayong pinanghahawakan. May pangakong buhay na walang hanggan. Sa gitna ng luha, may pag-asa. Sa gitna ng lungkot, may presensya. At sa gitna ng pamamaalam, may pangakong muling pagkikita. Naway punuin ng Diyos ang ating mga puso ng kanyang kapayapaan. Kapayapaang higit sa ating pag-unawa. Maraming salamat po, mga kapatid.